Congressman. Hi, good morning. Roy Espiritu here of the spokesperson of the DOST ICT office. We're here at the dito nangyari sa ating ngayong araw ay two things actually. One is yung in-announce ng ahensya namin, ang DOST ICT office, na dinesignate na ang Philippine Open Internet Exchange as Government Internet Protocol Exchange as specified sa AO 39. And then nangyari rin, isa pa nangyari is actually Memorandum of Agreement signing between PLDT and DOST on the donation of dark fiber as well as rack space sa Vitro Data Center ng PLDT para sa PH Open Internet Exchange, wherein ang PLDT ay magiging na siyang third node, third connection point ng PH Open IX para makapag-connect na yung mga clients nila na corporate clients or yung networks na na-connect sa kanila, pwede na silang kumonect dun sa Philippine Open Internet Exchange. For those who hindi nakakaalam kung ano ang Internet Exchange, ito ay paraan para ang mga network sa internet, kunyari located sa Pilipinas, makapag-interconnect with each other, makapag-transfer sila ng data. Normal 'yon, 'di ba, sa internet. Para hindi na siya gumamit ng bandwidth na palabas ng bansa at para hindi na siya palabas ng bansa at pabalik. So nababawasan 'yon. So mas mabilis na yung pag-transfer ng data nila. Sa ngayon kasi sa ating bansa, yung ating dominant carriers, yung Globe at PLDT, hindi sila connected sa common na internet exchange. So, ang nangyayari, kung let's say, yung sa kapitbahay mo, kung ikaw naka-PLDT ka, kasi yung kapitbahay mo naka-Globe, kung may mapadala ka sa kanyang private message or email, ang mangyayari nun, lumalabas mo ng bansa yun para makarating lang doon sa kapitbahay mo. Pero yung sa dito, ang mangyayari actually, hindi pa peered ang PLDT sa Philippine Open Internet Exchange. Ang Philippine Open Internet Exchange, by the way, is the only neutral internet exchange in the country, allowing for carriers to connect doon at pwede sila makapag-transfer ng data within themselves. Sa ganito, yung essentially yung mangyayari sa Memorandum of Agreement is connection point na ang PLDT. So anybody on PLDT's network, pwede na sila connect dun sa Open Internet Exchange. Likewise, kasama rin doon, actually napag-usapan din na ang government data from PLDT users hindi na kailangan lumabas ng bansa para dumating sa mga government websites, yung mga government transactions, so lahat ng mga G2B, G2C, and vice versa, hindi na lalabas ng Pilipinas. So bibilis na ang access to government websites, especially yung mga ginagamit madalas sa ating mga bayan, like yung Project NOAA, na importante for monitoring network yung What do you mean by G2V and G2C? Yung government to consumers and government to business and vice versa, and government to government, hindi na siya kailangan lumabas ng Pilipinas yung data na yun. So dagdag na security feature na yun. So meaning yung paglabas sa bansa muna bago uling babalik dito para sa reply, yun yung nagiging cause ng delay. Isa yun na nagpapabagal sa internet access sa Pilipinas actually. Dahil lumalabas pa yung data natin. How about sa security ng data? Is it hindi naman ba mako-compromise because the PLDT will be the parang connection point? No, hindi naman kasi built-in naman sa mga networks as well as yung mga servers ang security. Okay. Ang mangyayari lang talaga dun sa for government data, hindi na siya lalabas ng bansa. So that's an additional feature na for security. So hindi na less chances na makompromise yung government data ng as well as yung sensitive information of our citizens. Why PLDT? Why not other networks? No, actually ang ang Globe connected na siya dun sa Philippine Open Internet Exchange. Actually si PLDT na lang yung wala. Ang wala. Pero ngayon, connected na siya pero hindi pa siya peered. Pero yung nangyari. What do you mean by peered? Peered kasi, kailangan kasi magkaroon ng configuration mismo dun sa network nila na data galing sa ganito, data from a local subscriber going to another carrier, hindi na lalabas ng bansa. It would prefer yung open internet exchange rather than going the long way.
what will be the impact to the consumers or to us Filipino people? Yung essentially ang mangyayari para sa sa ating mga kababayan ay yung mas mabilis na ang access sa government websites. So yung yung mga transactions with government agencies mas mapapabilis na. Dahil hindi na siya But definitely the data are secured. Yes, secure. Kasi na yun eh. Alam niyo naman, di ba, dahil sa AO39 din, nire-create ang nirequire na ang all government websites ma-host na sa secure servers ng DOST. So, through that, of course, yung websites ng DOST naka-appear dun sa OpenIX, mas mabilis na yung access ngayon para sa mga users. Meron bang fund ang government in allocating such this project or wala? Actually, ever from the very start, the Philippine Open Internet Exchange has existed primarily on donated equipment. And yung pinaka-investment lang ng government is yung the manpower to manage and supervise the network. Sino po ba humahawak nitong Philippine Open Internet Exchange? Under to sa Advanced Science and Technology Institute, ASTI. Sa ASTI. So this is government din Yes. talaga. Okay. So, in terms of business, of course, magiging mas effective, mas efficient, I guess. Dahil lang, sa ngayon, yung government websites muna kasi ang so yun muna yung priority. Pero hopefully, this is the first step na eventually magkaroon ng peering na lahat ng carriers natin sa isang internet exchange. Para that way, iba na yung sa mga websites or yung mga messages sa ating mga kababayan with each other, hindi na lalabas na bansa. At sa same time, mag-i-improve na yun. Okay. That we're hopeful na mangyari yung future. Pero yun, hindi pa siya nangyayari. So, sino po yung kasama ninyo dito sa Memorandum of Agreement It's signing? between DOST and PLDT. So, Kasi they kayo, donated yung dark fiber as well as yung Rackspace sa Vitro Data Center sa Pasig para maging third connection point ng OpenIX. what do you mean by dark fiber and Fiber, ito yung the connection from ang connection from PLDT to ASTI. Fiber optic to eh. Yeah. Fiber optic Parang- cable. So yung dark fiber, so flexible yun. It can be of any size of bandwidth. Pero initially, I think it's going to be at 1 gigabit per second. Yung kanina isa pang binanggit ninyo, kasabay nung sa Galaxy? Ito yung pag-designate ng OpenIX as Government Internet Protocol Exchange, Government IPX, GIPX. Kasi under AO39 na mentioned rin doon na ang ICT office is supposed to establish the Government Internet Protocol Exchange. And instead of doing that, we just opted to designate yung Philippine Open Internet Exchange as GIPX. Actually, di ba, so bali tayo dahil yung mismong nagmamanage nitong Philippine Open Internet Exchange is the ASTI, which is under the DOST. Kumbaga parang, kasi di ba sa States, meron din silang parang central datas. And in fact, nagagamit ng mga FBIs nila into Yung Internet Exchange it's an open site, it's a standard na yun for all countries to have their own neutral Internet Exchange. And yun nga, sa atin, meron naman tayo, pero the thing is, we're not requiring the ones connected to peer with each other. Kumbaga, we leave it to them to manually configure their networks to use the exchange. So, anong masasabi nyo ngayon sa ating publiko tungkol dun sa internet connection para po at least maintindihan na nila ngayon na explain nyo. Expect na mas mabilis na yung pag-access sa mga government websites at mapapabawi yung marami na rin servisyo ng gobyerno sa online, di ba, na natatanggap natin. At mas pwede pa natin gamitin ito para sa ma-enhance yung delivery ng essential services at expect that improve access speed dun sa mga government websites and online services. May gusto pa po kayong sabihin? Okay. Wala na. Okay, thank you so much.